Eto na nga mga banateros, meron lamang akong gustong pag-usapan, maikling bagay na gusto kong usapan natin habang nagkakape-kape po tayo dito sa Amsterdam. Alam nyo, habang ako po ay nagbabasa sa aking cellphone ng mga newsfeed, alam mo, nakikita ko yung nangyayari sa Indonesia. Yung rally doon sa Indonesia, nagwawala na yung mga tao. Tapos tinitingnan ko kung bakit nagwawala yung mga tao doon. Tapos yung aking pong ginugugol, nagulat ako. Ang kinagagalit lang nila ay yung pagtaas lang ng housing allowance ng ilang mga ng mga pambabatas nila. Nung ni-research ko nga pag-alaman kong ito, wait lang ha, umaabot ng 170 to 185,000 kada buwan yung housing allowance ng kanilang mga opisyal doon. Sabi ko, 180? At 170? Tapos, dahil nga daw, yung kanilang minimum wage ay 16 pesos lang. So, para bagang sinasabi nila, grabe yung minimum wage, 16,000. Tapos, yung, in peso na to 6,000 pesos. Tapos, yung kanilang, tawag dito, yung kanilang housing allowance ay sa mga mambabatas nila o sa kanilang mga opisyal ay 170,000. Sa loob-loob ko, 170,000. Wala pa siguro yung sa kumpletong sahod ng mga mambabatas natin I mean, more or less, mas malaki pa yung doble o triple pa siguro yung sahod ng mga mambabatas natin. Pero more than that, ang tindi nung nakukuha sa mga flood control project at mga project ng mga mambabatas natin, di ba? Isipin mo, ang laki nun. Ang laki ng milyon, bilyon, trilyon. Pero, instead na yung mga Pilipino ay magpahayag ng kanilang saloobin, instead na sila po ay magprotesta, yung iba pinagyayabang pa yung kanilang kinikitang sahod sa kanilang mga magulang o kung iba, mga congressman, nakasuot pa ng mga mamahaling gamit, mamahaling damit, mamahaling relo. Proud pa sila. Pambihirang buhay Di ba? Isipin mo yan Ganun tayo manhid. Diba? Ganun tayo walang pakiramdam. Hindi ko sinasabing magwala tayo at magprotesta sa gobyerno. Hindi yun ang sinasabi ko. O yung magrebelde sa gobyerno. Pero man lang yung ipahayag natin, magsama-sama tayo mag-rally kasi protektado naman ng ating konstitusyon yan, yung mag-rally. Protektado ng ating konstitusyon yan. Sa akin, bakit hindi natin gawin? Diba? Ba't di tayo magsama-sama at ipakita natin sa ating gobyerno na tama na. Tama na yung paglulustay ng tax ng bayan. Yun sa Indonesia nga Ano yun Magkano lang yun? 170, 180,000 pesos. Sa atin, milyones. Milyones na napupunta sa ayuda. Milyones, bilyones sa bawat distrito. Diba? Kawalang yan. Kailan kaya magigising ang mga Pilipino? Hindi ko ba naisip yun? Hirap na hirap kayong kababayad ng tax. Matik na yan, bawas sa mga sahod natin. Tapos biglang ganun. Diba? Nakaka-irita ako. Irritable ko anytime. Every time na nagbabayad tayo ng tax. Kasi laki-laki na binabayaran tax. Tapos, makikita mo yung mga anak ng mga nipo babies. Ikang laki ng gastos. Bibili ng mga anong tawag dito? Yung luxury bags. Meron pa isa doon yung issue na sinasabi niya na parang hindi naman totoo yung 700,000 bill. May mga tarantado pala kayo. Kung hindi pala totoo yun, bakit ninyo ginagawa-gawang biro? O sabihin na natin biro yun. Yun ang sabi nila biro, di ba? Napaka-insensitive ninyo sa mga tao. Napaka-insensitive ninyo na hindi nyo naisip na naghihirap naman sa Pilipinas kayo. Grabe ang paglulustay nyo ng pera. The mere fact na kayo ay kamag-anak ng mga kontraktor. Napaka-obvious ang nyo dinadala yung pera.
Sabihin niya, sana, wala sanang problema doon sa pagbili ng mga mamahaling item, mga kapritsyohan ninyo, wala sanang problema dyan. Kung maayos sana yung ginagawa ng mga magulang ninyo. Diba? Kung maayos sana yun, wala sanang problema. Kung maayos yung mga flood control. Pero kung tangina, konting ulan, bumabaha na. Yung mga hindi binabaha dati, ngayon binabaha na. Yung iba, napanood ko nga sa news, gatao na, as in taas na ng tao yung baha. Kita ko pa yung isa, yung parang Grab delivery na nagbabike lang. Tinutulak niya. Perwisyos, hindi lamang po sa kanyang personal na gamit, pero yung mismo ginagamit niya sa trabaho niya, perwisyo. Tapos tayo, hindi tayo umihingi, parang okay lang sa atin. Asan kaya yung pagiging makabayan ng mga Pilipino? Meron ba bang makabayan sa Pilipinas ngayon? Again ulitin ko po. Hindi ko sinabing magrebelde tayo. Pero dapat tayong magprotesta na. Tayo ay dapat magtipon-tipon na. And that is protected under our Constitution to have a peaceful gathering and ilabas natin ang grievances natin against this corrupt government. Kailan? Hindi, hindi nga ako, kailan ba tayo magigising? Kailan tayo magigising pagka ubus na talaga? Talagang lumubog na buong Pilipinas. Sabi ng iba dyan, ba't yung masimula? Banat ba eh? Ito na nga. Dito na nga tayo, nagsasalita na nga tayo. Sige ba? Sana lang, kasi may kanya-kanyang yan eh. Kanya-kanyang toka yan eh. May kanya-kanyang gift yan. Kung ano yung meron kang halimbawa, meron magaling mag-organize dyan, siya mag-organize. May magaling sa sound system, siya mag-sound system. Merong magaling sa mga merchandise, siya yung magdala ng merchandise doon, yung mga damit-damit. May kanya-kanya tayo. Kaya ako as a vlogger, o influencer, o sa social media, ito yung aking parte. Pero pag merong gathering yan, siyempre, dadalaw din tayo dyan. Pero siyempre, kanya-kanya ho tayo ng parte. Ika nga. Since nandito tayo ngayon sa biyahe, hanggang ganito muna pwede natin gawin, di ba? And again, this is part of our constitutional duty as a Filipino. Labas natin yung grievances natin na hindi na tayo papayag sa ganito. Tagal na to. Tapos para pa tayong ginagago ng presidente. Parang ang dating, wala siyang kasalanan, sinisisi niya ibang tao. Ano ba to? Nagaguhan ba yan? Ang akin lang huwag naman sanang, kasi ang dating parang sinisisi lang ng mga natin, nasa gobyerno, si Marcos, yung mga kontraktor. Hindi, ang kontraktor walang magagawa yan. Kung hindi protektado ng mga mambabatas yan. Kung walang congressman nakasangkot dyan. At kahit nga yung sinasabi nila yung DPWH daw may kasalanan, hindi lang DPWH, hindi maglalakas loob ang DPWH na magnakaw o yung mga nasa baba magnakaw kung walang kakuntsabang congressman yan. Hindi mangyayari yun. Maniwala kayo sa akin. Sino ba maghahalat ng project? Yan. Kanino aanahin yun? Sa Congress yun sa House yun Sila maglalagay sa small committee o ito, yan ginagawa yung allotment ng projects Tapos pag nandun na, yung kanilang sabi nga nila, yung kaibigan kong kontraktor, tangina, huli ka, animal ka. Sabi ng isang mambabatas buti na lang wala yung kaibigan, yung kontraktor, kung may kontraktor, o di huli sa sarili mong bibig na meron ka talagang kontraktor. At ganyan naman talaga ang mga congressman, may bata silang kontraktor. Yung iba, yung dati may mga bata sila, may mga kaibigan silang kontraktor. Ngayon hindi na, sila na mismo, kamag-anak na nila ang inilalagay na pangalan dun bilang kontraktor. Sabihin sila mismo. Hindi ba mahiya? Mismong congressman, kontraktor, putang ina, ang kapal ang mukha. At wala tayong ginagawa. Tahimik lang tayo. Ano ba yan? Mga kababayan. Ito, hanggang ganito na lang tayo. Panay po, social media. Rally sa social media. Sana naman sa mga magrarally, huwag na magsulisit putang ina ninyo. Yung iba kasi dyan kaya nasisira yung rally dahil nagsusulisit, humihingi ng donasyon. Galawan nyo. Ako, busit ako sa mga putang inang ganyan. Yung mga
nagrarally tas nanghihingi ng sulisit, ng suporta, ng pera. Nagrarally kayo dahil galit kayo sa mga kurap, pero kayo rin naman pala kurap. Huwag naman ganun. May mga ganyan din eh. Sana talaga yung lehitimong pagrarally, yung katulad nung Duterte rally noon. Nung dati, nung hindi pa pinasukan ng mga mukhang perang mga vlogger eh. Nung dati, natural yun eh. Kanya-kanyang print ng t-shirt, kanya-kanyang dala ng pagkain, kanya-kanya. Hanggang pinasukan ng mga mukhang perang mga vlogger. Huwag kayong papayag. Pag sinulisit kayo ng pera ng mga rally, hindi totoong rally yan. Ang tunay na rally, walang sulisit na nagaganap. Sana magkaroon talaga ng ganyan. Yung totoong rally na hindi nanghihingi ng pera. Pag may ganyang rally, susuportahan natin. Hindi pinagperahan yung rally. Kasi minsan may mga organizer dyan, pinagpeperahan din ng rally, kaya nakakabuisit eh. Kung ako tatanungin ninyo, meron akong kilalang mga matitinong nagrarally talaga. Pero in the future, sasabihin natin yun. Pero ngayon eh, anuin muna natin yung, tatahimik na lang ba tayo ng ganito? Tatanggapin na lang ba natin ito? Na magnanakaw itong mga nasa gobyerno natin, wala tayong gagawin. Hindi tayo magpapakita ng ating nararamdaman. Again peaceful rally. Sana magkaroon talaga ng isang mapayapang rally na dadaluhan ng mga concerned citizen at ipapahayag nila yung saloobin nila at hindi na sila papayag na ganitong nangyayari sa bayan natin. Sana may ganyan. Or else, ulit-ulit na lang ito. Ganito na lang ito forever in our life. Kayo, nasa sa inyo yan. Kung okay sa inyo yung paulit-ulit na lang na ninanakawan tayo ng mga government official natin. Ay na, talamak na. Yung tahimik pa natin. Ewan ko. Ganito na lang. Kayo, nasa sa inyo yan.